Morning. God is good. And ah, bago po tayo mag-umpisa, nais ko lang po na batiin at i-welcome ang ating mga visitors. Welcome, Brother Roland. At ikaw ay nakasama ngayon. At si ah, mga dati naman dito na mga iba. Okay? Salamat sa pag-attend at sana kasama namin kaya sa maghapon na ito. Okay, buksan po natin ang ating hymnal. Sa page 86. Panginoon, ay magamit namin para sa aming pang-araw-araw na buhay. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi namin naisin ang iyong mga salita na marinig, Panginoon, at ikaw ay aming mapurihan.
Maraming salamat po, O God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At tayo po, pwede na po makaupo at tayo po ay kakanta ulit. Isang 174. I need thee every hour. Call to worship. Ay, okay. Buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 95, 1-7. Babasahin ko po ang number 1. Sali, ako na lang po ang mag-ano at sundan na lang. Psalm 95, 1-7. Babasahin ko po at sundan na lang nino ng inyong mga mata sa Psalms 95, 1-7. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In his hands are the deep places of the earth, the strength of the hills in his also. The sea in his, and he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice. Amen. Palahin ang kanyang mga salita. At tayo po ay muling aawit, 174. I need thee every hour.
Good morning po sa bawat isa. Ninyayin ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo at pusan po natin ating mga Bibles sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 7 at ating pong itong basahin ng sabay-sabay. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 7. Kung nyo na pong nakita, ating pong basahin ito. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 7. Verse 3 read, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again to lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and unfulfilled, and that fadeth not away, received in heaven for you, who are kept by the power of God through the faith and salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, through now for a season, if need be ye are in heaviness, and through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Jesus Christ. Puring pong panahon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tinatawagan ko si Brother Arner para sa operatory prayer. Panginoon, salamat Panginoon sa araw na ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa biyaya at pinagkakaloob mo sa amin. Sa kalakasan, Panginoon, sa trabahong pinagkakaloob mo, salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa lingkong pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat Panginoon na hindi niyo pa kami kulangan, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon. At Panginoon, na kami po ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok namin naranasan, Panginoon. Salamat, pinapatibayan mo po ang aming pamumuhay, Panginoon. Binabalik namin ang papuri sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Amen.
Brother Justin, para sa Muli po, isang mabiyayang umaga po sa bawat isa. No po. At by the way po, ngayon po ay third Sunday. Expect nyo na lang po na tuwing third Sunday at fourth Sunday po, salitan po kami ni Brother JJ na mag-preach dito sa harap. No po. At siguro po ngayon, wag na lang po kayo masyadong mag-expect na kasing galing po ako ni Pastor mag-preach at ni Brother JJ. Mas magaling po sa akin yung mga yan. So, ngayong umaga po, bago po tayo mag-start, gusto ko lang pong basahin sa inyo ang dalawang huling verse na binasa po natin with Brother J. No po, sinabi po dito sa 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness, though manifold temptations, that the trial of our faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Muli po sa inyo, aming Panginoon. Kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na kami pumuli ay makatunghay ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na makapag-aral kami muli. At naway po ito ang aming mga salitang maririnig, aming pong maisabuhay, Panginoon, maisaisip at aming pong maisapuso. Gabayin niyo po ang bawat isa sa umagang ito, sa mga makikinig, maging po sa aking pagbibigay ng salita sa kanila. Gabayin niyo po kami sa umagang ito. Binabalik po namin ito na may pagpupurit, pagpapasalamat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po, good morning. Ang ating pong tatalakayin ngayon umaga ay pag-asang umusad ng malakas. No po, alam naman po natin na pag sinabing umusad, ay sinasabi rin po ay kaugnay ng salitang sumulong o kaya naman po to move forward. No po. Na para bang sa kalsada na sa isang sasakyan, 'di ba? Dapat po tayo ay sumusulong. Kasi po kapag hindi po tayo sumulong, baka businaan na po tayo ng mga nasa likod po natin, 'di ba? Kanina rin po natatawa rin po ako sa nasakyan namin jeep papunta rito. Napakabagal po. Dahil first time ko rin po makabiyahe dito sa Bataan. Iba po yung biyahe papuntang SM doon sa amin at papuntang biyahe dito po sa Bataan. Ano po. So, pag-asang umusad ng malakas, no po, na para bang isa tayong atleta na manlalaro, no po, na nakikipaglaban, no po. Alam naman po natin na kapag ang mga atleta ay dapat sa position pa lang po nila, 'di ba? Malakas na po sila, yung unang hakbang na gagawin nila sa pagputok ng baril, no po, dapat malakas na po ang puwersa na ibibigay nila para magkaroon na po din po sila ng advantage sa mga kalaban nila. So, ganun din po dapat sa atin na sa simula pa lamang po, yung foundation po natin is malakas na po. No po? So, para po sa ating introduction is isa sa mga magandang maunawaan natin sa pagsisimula ng taon ang tungkol sa pag-asa. Alam nyo, pag ang isang tao ay walang tinatanaw na pag-asa, yung bawat araw ay hindi niya makonsider na pagpapala. Pag mayroong taong may karamdaman, yung panibagong araw, imbis na tanawing pagpapala, tinuturing na araw na naman na may titiisin o paghihirap. Diba, ganyan naman po tayo na kapag mayroon tayong sakit, iniisip na po natin yung araw ng bukas na po, no, nag-aalala na po tayo na baka hindi tayo makapasok sa trabaho, na po, marami na po tayong iniisip na kapag dumapo na po sa atin yung mga hindi magandang sitwasyon sa ating mga buhay. Na po, iniisip na po natin yung mga sa susunod na araw na pwedeng mangyari. No po. So, pero pag ang isang tao ay may pag-asa, ang bawat araw ay nagbibigay ng kagalakan. So, you look forward for another day because you know this day is going to be better. At yan po ang dapat nating makita at maranasan. No po, wag po nating ihalin tulad ang ating mga sarili sa ibang tao na wala nang ibang inisip kundi ang mga magiging pangangailangan sa mga susunod na araw. No po, alam naman po natin na walang masama kung maisip natin ang ating mga pangangailangan, ngunit kung masyado na tayong nakatuon para sa mga pangangailangan pisikal, no po,
Nalimot na po ba natin ang pag-asang hatid sa atin ng Diyos sa bawat araw? Nalimot na po ba natin na ang Diyos ay kayang magtugon sa mga araw na tayo ay mangailangan sa Kanya? No po? So, atin pong tandaan na ang araw po ay pagpapala na ibinibigay po sa atin ng Diyos. At tiyak, pinaniniwalaan natin ito. Pero ang mahalagang tanong, paano tayo tutugon dito o sa bawat araw na ito para hindi natin masayang ito? Kaya dito po ang pag-asa ay isang napakahalagang sangkap para tayo ay magkaroon ng wasto at tamang paggamit ng bawat araw. Dahil ang taong ito ay isang pagpapala. Ang oras na binigay sa atin, ang pagkakataong mayroong tayo, ngayon actually a blessing. No po, sapagkat kung inyo pong matatandaan na ang ating pong mga nagiging mensahe bago po matapos ang taon, di ba? Yung mga pag-alala sa mga biyaya o blessing o kaya naman mga pagpapala na bigay sa atin ng Diyos. Ngunit sa mga oras na ito, isang panibagong taon na naman ang ating kinakaharap. Isang panibagong pagpapala na handog sa atin ng Diyos. Atin pong tanungin ng ating mga sarili, kapatid. Atin po bang nararamdaman ang mga bawat araw na lumilipas? Ay isang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos. Atin po bang napapahalagan ang mga oras na bigay sa atin ng Diyos? O baka naman sa bawat araw ay puno na lang tayo ng mga pag-aalala, no, sa ating mga gawain o sa mga pang-araw-araw nating mga kinaabalahan. Pag-aalala sa mga magiging takbo ng ating buhay. No po, ating pong tandaan na sa pagising natin sa umaga ay isang pag-asa na bigay sa atin ng Diyos at sa bawat araw na lumilipas ay bigyan po natin ito ng paghahalaga. No po, at sinasabi po dito sa 1 Peter chapter 3 to 7, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Verse 6, wherein ye greatly rejoice, through now for a season, if needed be. Ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So, napakaganda po ng sinasabi ng mga talata dahil ito po nagpapakita ng dakilang pag-asa na mayroon tayo. Una po, yung pag-asa na tayo ay magkaroon ng kaligtasan dahil kay Kristo. Now, yung kaligtasang iyon, pag tinanggap natin sa ating buhay, mabubuhay tayong may dakilang inaasahan. Pwede tayong umasa, tumanaw sa isang napakagandang hinaharap dahil po sa kaligtasang ibinigay niya sa atin. Kung tayo ay makasalanan, we cannot look forward to better things ahead because of our sinfulness. Isipin lamang po natin na naglalakad tayo sa isang madilim na kalsada at walang ilaw, walang poste na umaantabay po sa atin. No po? Sa tingin niyo po ba, makakasulong po ba tayo sa lagay na iyon? Marahil oo, pero mahirap dahil hindi po natin alam na sa bawat takbang po natin, di ba? Sa isang takbang mo, matusok ka, ganyan. Dahil madilim, walang ilaw na umaantabay sa'yo. Ganyan din po ang magiging lagay natin kung walang Kristo na kinikilala ang ating mga puso. Tayo ay nababalot sa dilim dahil sa ating mga kasalanan. Hindi mo malalaman ang mga hakbang na iyong nilalakaran sapagkat walang ilaw na gumagabay sa atin. Para makasulong, hindi ko naman po sinabi na hindi na tayo gagabayan ng Diyos dahil sa mga kasalanan, kundi para bang binubulag na tayo ng kasalanan upang hindi natin makita ang daan patungo sa buhay na hangad sa atin ng Diyos. Pero dahil po sa kapatawaran, paglilinis na ginawad sa atin ng Panginoon,
Now we live with great expectation. Ano nga ba ang aasahan ng makasalanan? Ano ang pwedeng asahan ng mga napatawad? Ano ang aasahan ng isang taong malayo sa Diyos? Ano ang inaasahan ng may tunay na kaugnayan sa Panginoon? Kaya may malaking pagbabago. Alam naman po natin na ang ating mga kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos, di po ba? Alam po natin na walang perpektong tao dito sa makasalanang sanlibutan. Magkakasala at magkakasala pa rin po tayo at hindi po natin maiwasan iyon. Pero salamat sa Diyos, laging bukas ang palad niya para magbigay kapatawaran sa atin. At nasa atin na po ang desisyon kung isusuko po ba natin ito sa Diyos. Sabi nga po nila, 'di ba? Nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa, which is totoo naman po, 'di ba? So, tayo na po ang magde-decide kung bibitawan na po natin ang mga pagkakasala na meron tayo at ipagkatiwala ang ating buhay kay Kristo. No po. At pangalawa po, mayroong tayong hindi mapapantayang pamana. Iniingatan ng Panginoon itong pagpapalang ipinagkaloob sa atin. May iniingatan ng Panginoon itong pagpapalang ipinagkaloob sa atin. May pagpapalang natanggap na, may pagpapalang patuloy na natatanggap, at pagpapalang matatanggap pa sa kalangitan. Any blessing that we receive in this world will be temporary. Ibig sabihin, lilipas at mawawala. Wala pong permanente dito sa ating mundo. At dahil tayo ay may limitasyon din, alam po natin na yung kapasidad natin to enjoy anumang pagpapala na darating ay magiging limitado din. Dalawa lang po yan, either yung mga bagay na in-enjoy natin ay mawawala or yung kapasidad natin na ma-enjoy ay mawawala din. Maihalin tulad po natin ito sa isang bata, di ba? Na kapag binigyan nyo sila ng laruan, alam naman po natin na may enjoy nila yan. Pero yung tuwa na iyon or happiness ay pwede rin mawala. It's either na masira yung laruan nila, syempre hindi naman po masaya iyon. O kaya naman, pagtanda nila ay pag nagkaroon na sila ng wastong pag-iisip at nag-mature na sila, hindi na po nila may enjoy iyon dahil iba na ang inaatupag nila. Minsan nakafocus na sila sa pag-aaral o baka bata, di ba, sinasabi po kapag nanlalamig yung parang hindi ka nila pansin, yung parang wala silang pakialam, ganun po. Pero sa konteksto nito, yung mainit is good kasi therapeutic, which means na nakakapagpagaling, di ba? Kapag yung mga taong may ubo, ganyan, may sakit, ininom nila mga mainit na tubig, which is maganda po sa kalusugan. Marami pong nagsasabi na ganon. Yung cold is good kasi refreshing. Naranasan niyo na po ba na uminom ng malamig na tubig kapag mainit ng panahon, di ba? Nakaka-refresh sa katawan. Pero pag nagtagpo na po itong dalawang ito na yung maligamgam, which is yung kapag naghalo po yung mainit na tubig tsaka malamig is maligamgam, na hindi mo inumin kahit sa malamig na panahon. Attitude natin, kailangan pong makita natin kung paano tayo maging masigla sa pananampalataya.
Huwag natin hayaan ang ating mga sarili na tayo ay nasa gitna lang. Minsan malamig sa pagsamba at minsan naman mainit. Yung para bang gusto natin na lumapit sa Diyos kapag gusto lang natin humingi sa Kanya. Naalala lang po natin siya kapag sa araw nating mga pangailangan. No po, bigyan po natin ng init ang pagsamba. Bigyan po natin ng excitement ang ating mga sarili na mas matuto pa sa salita ng Diyos. Kung nakaraang taon nagkaroon tayo ng panlalamig, baguhin po natin ito ngayong taon, mga kapatid. Dahil ang gusto ng Diyos para sa atin ay tayo ay umusad sa pag-asang ibinibigay niya sa atin. Huwag po natin sayangin ang mga pagkakataong ito. At going back to 1 Peter chapter 1, ipinapakita sa atin na ilang bagay na nagtutulak sa atin para tayo po ay magkaroon ng sigla sa pananampalataya. Dahil lang totoo, mga kapatid, kahit biyayaan ka ng panibagong taon, kung hindi mo naman tatapatan ng kasiglahan ng pananampalataya, you will not maximize this new blessing. Kasi nga walang kasiglahan. Para bang hindi ka excited na harapin ang panibagong taon na magsimula muli. Baka naman sa taong ito, ang problema natin ay kasiglahan. Kayo po ba, kamusta ang yung kasiglahan sa pananampalataya? Nandun po ba yung excitement na nais pa rin mag-aral sa salita ng Diyos? Yung joy? Yung hangaring maging kagamit-gamit sa Kanya? No po? Kaya kung wala lahat ng iyan, no po, sinayang natin ang biyaya ng pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon. No po? Alam naman po natin na hindi madali ang buhay dito sa sanlibutan. Pero dapat alam din po natin na sa mga suliranin at problema na kinakaharap natin ay dito nakikita ng Diyos kung paano ba tayo katatag sa pagtitiwala natin sa Kanya. Pagtitiwala sa mga pag-asang handog ng Diyos para sa atin. Hindi po nawawala ang mga problema dito sa mundo, pero mas lalong hindi nawawala ang gabay na binibigay ng Diyos para sa atin. No po? Magkaroon man po tayo ng mga pangangailangan, huwag po tayong mahiyang humiling sa Diyos. Huwag po natin hayaan na lumunin na lang tayo ng mga problema at kasalanan sa ating buhay. No po? So, ang pamumuhay dito sa mundo ay isang challenge po sa atin. At dito po sa number 1, sinasabi po dito na there is a prepared place para sa atin, which is, alam naman po natin yung heaven. Ang patutunguhan natin sa hinaharap ay huhubog ng ating pangkasalukuyang desisyon. Kasi ang temptation natin sa mundong ito ay mahatak at mahikayat ng mga maliliit at walang halagang bagay. Kadalasan po, okay na po tayo sa pwede na, inaayawan natin yung best na inihanda ng Diyos para sa atin. No po, masyado na po tayong nakokontento na kung ano ang meron tayo at nakakalimutan na po natin na mas maganda ang iniaalok ng Diyos para sa atin. No po, kapag tumingin tayo sa kapag nga po sinasabi dito sa verse 4 ng 1 Peter, sinasabi po dito sa 1 Peter chapter 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Kapag tumingin tayo sa lugar na ito, magbibigay sa atin ng pag-asa. Alam natin kahit masira ang pisikal, mayroon pag-asa na panibagong sigla at buhay dahil sa langit na ibinigay ng Diyos. Ano po? At number 2, we have a preserved inheritance. Ano po? Sa mundong ito, sanay tayo sa pagbabago at pagkasira. Di po ba alam naman po natin na walang permanente dito sa ating mundo. By the way po pala, napansin ko na kapag nag-aaral ako sa bahay, parang feel ko okay na po yung time na parang mahaba na po sa akin, pero kapag tumayo na po ako dito sa harap, parang ang bilis na lang po eh. Hindi ko po alam, siguro dahil sa kaba, dahil bago pa lang po na magturo. Pero salamat pa rin sa Diyos sa patuloy na katalinuhan na binibigay niya na makatayo pa rin dito sa harap. Kaya kung masyado po kayong nabibilisan,
Hayaan niyo po, bawat tumatayo po ako dito sa harap, nadadagdagan na po ng 1 minute. Yung haba ng aking message. No po, so tuloy po tayo. Sinabi po dito sa number 2, we have preserved inheritance. Sa mundong ito, sanay tayo sa pagbabago at pagkasira. No po, kahit i-preserve pa natin, masisira pa rin po ito. No po. At imagine ang nang nagpreserbang pamana ay bago sa atin. Ang pamanang lalagpas sa kasiraan at kabulukan. At sinasabi rin po dito sa verse 5, number 3, we are a protected people. Sinasabi po dito sa verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. No po? So, yung tayo mismong makatanggap ay iniingatan ng Diyos. Kung ating pong mapapansin, di ba, napakaswerte po nating mga mananampalataya dahil isa po tayo sa mga nakakilala sa Diyos. No po? Kung ating pong iisipin, no, ang ating pamumuhay dito sa mundo, di ba, napakaraming problema. Hindi mo malalaman ang mga mangyari sa mga darating na araw. No po? Isipin niyo na lang po na paano kung hindi po tayo nakakilala sa Diyos sa mga araw na nagkaroon tayo ng mga problema sa ating mga buhay? Kaya po ba natin itong mga malalampasan na wala ang Diyos? Di po ba? Kaya kung ating pong isipin, napakaswerte po natin na tayo po ay may kinikilalang Diyos na handang gumabay sa atin at umantabay sa araw ng ating mga pangailangan. At ayun lang po, natapos na po. Feel ko po, ang bilis ko po. At ayun lang po, thank you po sa pakikinig. Manalangin na po tayo. Sa inyo po muli, Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa oras na ito na kami ay nakapag-aral sa inyo, nakapag-aral ng iyong mga salita, nakapagsamba, Panginoon. Naway ang mga salitang ito ay maging sapat, Panginoon, para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, aming maisapuso ang mga salitang ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mas matuto pa po sa inyong mga salita. Gabayin niyo po kami sa panibagong taon na ito, sa mga panibagong hamon na aming kakaharapin, Panginoon. Gabayin niyo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ibinabalik po namin ito na may pagpupurit pagpapasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Two, 6-3.
closing prayer. Brad, sino closing prayer? Salamat sa inyo sa pagkakataon na kami po ay nakapagsamba, kami po ay nakatunghay ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa patuloy na kaalaman na binibigay niyo po sa bawat isa na kami ay sa daan. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na kinaharap namin ngayon, Panginoon. Binabalik po namin ito na may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.